Ayon po sa isang crypto expert, ang target price ni XRP na $50 ay maaring hindi pa sapat upang maabot ang mass adoption ng mga bangko. Pero teka, may catch po ito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ang unang tanong po natin dito ay kaya ba talaga ng presyo ni XRP ngayon ang nasuportahan ang malawakang global na transactions. Kaya, ayan. Ayon po kay Lord Vendetta. Ayan. Isa po siyang market analyst. Ang kasalukuyang presyo po ng XRP na nasa $2.35 ay masyadong mababa para sa inaasahang mass adoption ng mga bangko. Ayan. Sinabi po niya na kahit umabot pa sa XRP sa presyong $50, kakailanganin pa rin ng 20 billion tokens para maproseso ang $1 trillion na halaga ng transaction araw-araw. Ito ay katumbas po ng 40% ng kabuuang circulating supply ng XRP. Kaya't itinatanong po niya kung ang presyo na $50, $100 o kahit $10,000 kada XRP ay sapat ba para sa ganitong senaryo. Dagdag pa niya, maaaring umabot ang halaga ng XRP sa $100,000 pero imposible raw kalkulahin ang totoong presyo nito sa kasalukuyan. Yan, ang tindi po ng kanyang mga prediction dito. Ngayon ay ano po ang sinasabi naman ng ibang mga eksperto? Hindi lahat ay sumasang-ayon po sa opinyon ni Lord Vendetta. Ayon po kay Guy on the Earth, ang bilis ni XRP na mag-settle ng transaction sa loob ng 3 segundo ay nagbibigay po ng kakayahan sa parehong tokens na magamit muli sa parehong araw. Sa ganitong sitwasyon, ang sobrang taas na presyo ni XRP ay hindi raw ganon ka-relevant. Ganito rin ang opinyon ng isa pang community figure na si Hulo, na nagsabing ang bilis ni XRP ay nagpapahintulot po sa maliliit at paulit-ulit na transaction na makamit ang parehong resulta tulad ng isang malaking transaction. Ayon po kay Hulo, ngayon ay mas practical po na hatiin ang $1 trillion na halaga sa mas maliliit na transaction na kayang gawin sa loob ng ilang minuto lamang. Kaya yan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng liquidity kay XRP? Yan, ayon po ulit kay para po kay Lord Vendetta. Ayan, hindi po sapat ang bilis ni XRP. Ayan. Kailangan din umano ng mataas na liquidity sa market upang ma-facilitate ang ganitong kalaking halaga ng transaction nang walang friction. Ipinaliwanag po niya na kahit mabilis at may liquidity si XRP, mananatiling kulang ang kasalukuyang presyo nito para sa saklaw ng mga global financial transactions. Sa kabilang banda, muling binigyang diin ni Hulo ang kahalagahan po ng efficiency ni XRP. Anya, ang kakayahan po nitong mag-recycle ng tokens sa loob lamang ng ilang segundo ay nagpapababa sa pangangailangan ng mas mataas na presyo. Samantala, sinabi naman ni Crypto Arsenal, isang prominent XRP community figure, na hindi po praktikal ang maglipat or mag-transfer ng $1 trillion sa isang transaction lamang. Ipinaliwanag po niya na mas malapit ang senaryo sa ginagawa ng SWIFT. Yan, kung saan ay nagpo-proseso po ng $5 trillion araw-araw sa 44 million transactions. Ngayon, dagdag pa niya, kung ang 40% na supply ni XRP ay magagamit para sa isang 1 trillion transaction,
magiging available agad ang tokens sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo. Kaya sa teorya, kaya ni XRP na mag-facilitate ng $1 trillion na transactions ng higit sa 17,000 na beses sa loob ng isang araw lamang. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, ang usapan po tungkol sa presyo ni XRP ay nagpapakita na may malaking potensyal itong si XRP sa global financial market. Ngunit hindi po natin dapat basta-basta asahan ang sobrang taas na presyo sa maikling panahon lamang. Ang ganito pong klase ng speculation ay maaring magdulot ng hindi makatotohanang expectations. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang bilis po ni XRP ay isang malaking bintahe, lalo na't marami sa ating mga kababayan ang umaasa sa remittances. Kung magagamit ng mga bangko si XRP para sa mas mabilis at murang transaction, malaking tulong po ito sa pagpapababa ng gastos sa pagpapadala ng pera mula sa ibang bansa. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang tanong kung sapat na ba ang $50 kay XRP ay ito ay hindi lamang tungkol sa presyo. Ang tunay na hamon ay kung paano po nito mapapanatili ang balance ng bilis, liquidity at practicality para suportahan ang malawakang transactions. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, malaga pong manatili tayong informed at saka realistic. Hindi naman po masamang mangarap ng mataas na presyo para kay XRP, pero tandaan nating mag-focus sa long-term potential nito bilang isang technology na maaari pong magpabago sa sistema ng global financial transactions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.